Punta tayo ng Baguio, kasama natin si Mrs. And yung mga dogs na naman natin. Napaka-informative ng vlog na ito. Bigyan ka naman malupit to hawa. Ito yung pinikpigan, parang native na chicken. Parang siyang tinola. Always. Mango bene. And a beautiful one. Wow! What's the feeling? Ha? Good morning guys! This episode, punta tayo ng Baguio. Kasama natin si Mrs. And yung mga dogs na naman natin. Gusto rin kasi namin matry itong bagong sasakyan namin, kung kaya niyang umakyat ng Baguio. Kasi maraming sabi-sabi na pag hybrid daw yung sasakyan, baka mahirapan umakyat ng Baguio sa mga matatarik na daan. So yun, try natin kung kaya ng Corolla Cross natin na makaakyat ng Baguio. Yun. Tapos yan, kasama na naman natin si Tris. Hi Tres. Tres. Uy. Suplado si Tris. Ayan, nakapanlamig na agad siya. Si Wonder Woman. Tsaka si Uno. Uno boy. Yan, busy sila. Doon kami pala nag-book guys sa may Mountain Sanctuary. Search nyo lang sa Facebook. Yun, legit naman sila. Tsaka mabait yung nag-a-assist dun sa Facebook account nila. Tapos guys, ingat kayo sa mga pagbubuk ng mga hotel or transient house sa Baguio. Kasi ako muntik na akong mag down payment dun sa isa. Nalimutan ko yung search natin. Meron ako na i-chat yung Homestay Serene dun sa Baguio. Pero merong tunay na gano'n, merong legit na page yung para doon. Buti na search ko yung legit, nakita ko na may parang may pinost siya na scammer nga raw yung isang page na yon. So napansin ko yun yung kachat ko. Kaya pala ang diskarte niya, minamadali niya akong magbayad na kasi ang dami kong tanong regarding sa dogs kung allowed, tapos yung parking lot kung okay, tapos lahat positive sa kanya. Tapos ang inaano niya tungkol dun sa dogs, nakakailang tanong ko, ayaw niya sagutin. Tapos yun, medyo nagtataka na ako. Tapos nag-search pa ako. Nakita ko lumabas yung original na Serene Homestay. Tapos yun, sinend ko sa kanya sa chat ko na, "Sir, scam ka yata." Ginanong ko siya. Tapos hindi na siya nag-reply, tapos pinlock niya na ako. Di matik, di ba? Kung nagtuloy-tuloy ako at hindi ko sinearch maigi, possible nakapagbigay ako, parang hinihingi niya sa akin parang 4,000 pa nga yata, parang gano'n. Dilugi na ako. Nagbayad ako ng 4,000, tapos pagdating namin doon, wala pala kami pag-i-stayan, di ba? Kaya nag-search pa ako. Ang nakita ko is yung Mountain Sanctuary. Tapos ang dami mga vlogger na pumunta na doon, like si J4. Tapos yun, tapos nakita ko parang mura lang sila, may contact number. Tapos kaya ako nagtiwala mag-send ng reservation kasi bank account yung binigay nung ka-chat ko. Kaya sabi ko, okay, kung scam to, kung scam to, hindi bank account ang ibibigay nito, GCash lang kasi wala akong habol
Eh doon sa bank account, matik may habol ako kung scam talaga, di ba? Malalaman ko kung sino may-ari. Ayun. Yun lang guys, medyo ingat-ingat kayo, doble ingat, lalo na ngayong summer. Possible maraming pupunta ng Baguio at magbabakasyon. So, yun, ingat lang kayo sa mga katransaksyon nyo. Tapos yun, first time ko mag-drive papunta ng Baguio. So yun, nakita ko parang mabilis lang naman. Na parang 4 hours, 5 hours lang yung biyahe. So feeling ko mas madali siya kumpara nung nag-Bicol kami ng halos 15 hours yung biyahe namin. Yun, let's see. Maya na tayong magchikahan guys, and papakita ko sa inyo ang ganda ng Baguio natin ngayon. Tapos yun, lalagay ko rin pala yung contact number nung pag-i-stay namin today, para at least kung mapanood nyo tong video na to at naghahanap kayo ng pag-i-stay sa Baguio na mura, possible ito yung makuha nyo. Tsaka mura siya. Nakakatuwa, para ang babayaran lang namin nasa 4,000 plus lang. Diba? 2 days na yun Ando na tayo ng 11:23. Yes. Yun yung sabi kanina, yung umalis tayo from bahay Kung di tayo nag-stop over ng twice. nandun tayo 11:23. Yeah. Pero ngayon, 12:50. Ano to ha? Dun sa Daughter's Chenelit. Daughter's Chenelit. Napaka-informative ng vlog na ito. Daughter's Chenelit. Baka hanapin nila yun. Cruise control kami ngayon guys. Gamit na gamit yung cruise control natin. Electric lang tayo. Hindi tayo naapak ng gas. Yeah. Tapos yun, ang nakakatuwa dito, ayan ang gas consumption niya kanina nag-24, ngayon nagpagas kasi kami, ngayon 21 na siya. 21. Nagre-reset ulit kayo siya. Pero possible ang gas consumption namin dito mga 24-25 kilometers per liter. So para ka pamotor lang. Control kasi nito, may radar siyang nakalagay dito sa may likod ng side na rear mirror. So hindi siya katulad nung kala ko dati, ang cruise control nito is parang sa motor. Yung parang gas, yung pedal lang ng gas, yung silinyador lang yung yung kokontrolin niya. Pero pagka nag-stop yun sa harapan mo, may possible na mabangga, kaya dapat active ka pa rin. Kala ko ganon. Eto pala, hindi, may radar pala siya. Pag namreno yung nasa harapan mo at nagbagal siya, kokopyahin lang ng kotse na to yung speed nung nasa harapan. Kunyari, nakaset siya 106. Hindi ako pwedeng tumakbo ng 106 ng fix hanggat hindi mabilis yung nasa harapan ko. Katulad niya, nag-speed up siya. Naangat tuloy yung speed ko, nag-100, yan. 106 na ako ngayon. Pero hanggat 80 lang, 60 lang yung takbo nung nasa harap, kahit di ko pindutin yung pedal o yung preno, kusa na siya magpe-brake. So yun yung nakakatawa dito, hindi ka pagod. Tapos may laning assist din to, pero hindi ko masyadong ginagamit kasi nga parang kinokontrol niya yung kunyari lumipat na kakainin mo na yung kabilang linya, i-adjust ka niya, ibabalik ka niya sa tamang linya. Ako naiilang ako pag parang bumibigat kasi yung manibela. So yun, hindi naman kasi ako nagbibitaw din ng manibela. Pero yun, at least laning assist, maganda yung tulong. Kasi kunyari, naantok ka sa biyahe, lilipat kang ganun, lumilipat ka na pala ng linya, wawarningan ka niya. Ayun, parang palang Taiwan lang. Ganto yung biyahe natin ng Taiwan Nalala. Yeah. Diba? Mountain province. Ayaw, ngayon na ngayon. Malamig. Ayan na siya Ayan na siya guys. Kung nakikita nyo lang ang nakikita namin. Di wow. Hindi nakakita kayo. Ayan na siya. Ayan yung Lion's Head. Alino na mata mo. Lion's Head agad. Tumingin din talaga ako nasaan. Excited masyado. Lion's Head agad.
Tingnan lang natin. Okay, tingnan lang natin. Mabidyohan lang. Nandun tayo. Para kasi yun yung ano yun, no? Yun yung Ba't ba nila ginawa yun kung bawal tumigil? Sa bagay, traffic. daw. No? Dapat meron kasi marking. Basta yun. Lipat na lang, no? Lipat nyo na lang daw yung lines. Kailangan talaga tinitraining ko itong videographer. for videographer ko malupit to hawa. Mahinhin tayo. Pinalo si B. Cortez. Ay hindi, original yun. The original yun. Kakaiba to. Expressway. T-Plex. Tapos na yung T-Plex. Express Tiplis. Expressway. My way o the highway. Back to reality na ulit tayo. Dapat normal mode lang tayo pag paakit tayo ng Baguio. Kasi baka mabitin tayo pag eco mode. Ayan, naka-normal mode ka niyan. Normal mode to. Okay. Kaya naman siya. Feeling ko. Ng eco mode. Kaso mahirapan tayo, baka mabitin tayo paakyat. Paano mo nasabi? Kasi letter T. Wala yung eco. May eco yan nalabas dyan eh. Log to sa biyahe. Log to log. Andito na tayo sa Rotunda. Rotunda ahead. Sa slow down. Ay. Ayan, may ano. Yan. Kulit natin. You are leaving TP Lex. Bakit TP Lex? Tarlac, Pangasinan. Pangasinan. Ano Lex? Laguna Expressway. Lumayo bumalik ng south. Tapos dito tayo, papunta tayo ng Baguio. Marcos Highway ba to? Pa rin? Tama ba? Yeah. Oo, dito tayo. Dito tayo sa normal route ito. Ay, hindi. Iba yung makina Kailan nila. tayo pinadaan? Cannon Road tayo dadaan. Okay lang. Yun yung siguro pinaka Mabilis. mabilis na route. Merong isang daan doon sa kabila eh. Slight left. Pero ang alam ko kasi dito yung ano, yung Lion's Lions. Head. Yung legit. Ayan na. Baguio. Continue on Cannon Road for 34 kilometers. Thank you. Thank you, Pose. Baguio via Canon. Bakit na tayo guys ng Baguio? Kaya tumingin dito. Dito kami dumaan ngayon sa may Cannon Road. So, ito yung tinuro nila na pinakamabilis na way. Ano lang, medyo dahan-dahan lang kayo dito sa kalsada na to kasi medyo masikip yung kalsada pala dito. At the same time, may mga truck na dumadaan na maliliit. Mabagal magpatakbo. Kaya presence of mind lagi pagka nagdadrive kayo dito. Diyan Si John Fox. si Mr. Paris. Si Idol John Fox dito nagpunta before. Ayan, dito na tayo banda Cannon Road. Maganda naman yung view. Namnamin nyo muna. Ganda no? Grabe mountain province agad. Ang excited ako doon sa Atok. Mas mataas pa yan. Mas mataas pa yun. Pinakamataas yata. Pupunta natin. Hindi ko lang sure pero mataas daw yun yung Mount Olis. Saka maganda yung view. So, at least ikaw may time ka pa mag-break. Best driver. Mahusay talagang driver din to si Mrs. May hilingin. Joke lang guys. Ang hihilingin niya, Bicol naman. Uy, Bicol! Next natin Bicol guys. Na tayo yung Albay. Albay. Mas malayo yun pagdating sa biyahe. Mas malayo yun nung nagmotor kami di ba 15 hours? Baka possible mga Bikers Association of the Philippines. mga 12 to 15 hours din ang biyahe. Tapos ang masakit sa Bicol,
Hello guys! Andito na tayo sa Baguio! Welcome to Baguio! At mga baka. Ayan na, si Lion Sir. Lion ka to. Yes, Yan, yes, bawal na yes. Bawal na. Kasi Sa traffic daw. traffic. Hindi na kami titigil, guys. Yeah. Na tayo ng Baguio. At mag-check-in tayo kasi ng 2 o'clock and 12 na. So, gutom na rin kami. So, gusto ko kumain muna before kami mag-check-in. Tapos after nun, kita-kits tayo sa SM. Mag-SM muna kami. Gala-gala muna. Ay, ano masasabi mo sa kotse? Ang galing. Ang galing. Ang galing. Yan, ang masasabi ko lang, review ko dito sa kotse naman. Kung akyat at akyatan lang din ang pag-uusapan. Okay siya. Malakas naman. Ayan o. Teka lang, sabayin na natin ha. May sasakyan ba? May sasakyan. Negative. Ayan, kasi sinusundan namin is truck. Nakakatakot. Una ako na to ha. Tarik. Yan, medyo matarik. Kailangan talaga presence of mind pagdating sa driving. Pero yung power lang ng sasakyan, kaya niya. Kala ko mabibitin kami, pero hindi. Yun nga lang talaga, gamitin mo yung normal mode lang. Huwag ka mag-eco mode. Yun lang. Yun lang ang review ko dito sa kotse. Kaya satisfied kami dito. Happy naman. Tipid pa sa gas. Konti-konti lang. More on electric lang kami. Yes. Pero one thing na gusto ko lang i-highlight guys kasi merong part nung nag-Taiwan kami na medyo ganito. 'Di ba? Yun. Yung pupunta tayo nung Old Town, yung Okay. yung paakyat na ma-foggy and all. Parang Baguio. yes, parang ganito siya, nakakatawa. Na-miss ko bigla. Magta-Taiwan yarn. Ito na. Ayan, nasa Taiwan na pala tayo eh. Tamawan. Station's on the right. Tama. Ayun na. Farmer's Daughter. Tamawan Village. Ay, puno eh. Yun lang. Ayan, Farmer's Daughter Cafe along Marcos Highway. Open from 8:30 a.m. Walang garahe. Ayan, hindi ba tayo pwede dyan? Meron ba? Ay, hindi. Wala, may motor. May motor. Anong oras na ba? 12:47 kasi. So, I guess, susundan mo yan si Kuyang naka-CRV. Sige lang, your discards. Sige guys, wait lang. Didiscarte lang kami. Then, we'll let you know if makakain tayo sa Daughter's Chenelin. Joke. Sa Farmer's Daughter. Sayang kasi naka-mindset na yung mga brains namin na kakain dito. Kasi daw authentic Cordillera food. Ayan. So, ito si Uno. Tres. Ayan. Yan si Tressie. So, kasama namin yung dalawa nating batuta. At hopefully, makakain nga dito. Pero kung hindi mukhang, I will suggest na lang na pumunta na kami sa check-in namin. Then, So guys, siguro ang plano namin magche-check-in na lang muna ulit kami. Tapos doon na kami muna hahanap ng mga kainan kasi gutom na rin kami. Nakita ko sobrang haba ng pila, siguro mga 20 pa yung nakapila, tapos punong-puno pa yung table. So yun nga, naisip ko, gutom na rin kami, kakain muna kami. Ayun, check-in muna kami. Bukay guys. Doon yung namin guys sa dulo. Yan, dyan yung accommodation.
Ayan na guys, yung order namin. Ito, yung chicken fingers with fries. Tapos ngayon, meron dito yung kiniing. Ito yung original, pinikpikan pala. Pinikpikan siya, sorry, pinikpikan guys, mali. Ito yung pinikpikan, parang native na chicken. Parang siyang tinola. Tapos may parang pork din. Yan. Tapos pechay. Ano daw to local delicacy daw nila to Tingnan natin yan. Tapos ito is sisig. Tapos yun sisig, kay Mrs. Ordinary sisig. Para siyang smoke na flavor. Diba? Yun. Para siyang tinola pero mas parang smoky flavor. Parang Pero niluto masarap. sa kahoy, ganun. Pero masarap. Sarap Sakto sa taglamig, guys. Masarap pala dito sa guys, sa Brazil. Hindi, joke lang. Sige na, mamaya na, gutom na kami. Hello muna kayo kay Tres pala, oh. Hello muna pala kayo kay Tres. Hi, Tres! Kama na raw kayo dito, gagala tayo. Yan na guys, dito na tayo sa Baguio. Punta muna kami ng SM. Yan, kasama namin sila Uno. Lalaboy muna tayo sa SM. Layo rin pala ng SM. Doon kami nag-park sa... Ano raw yung parking yan? Parang teleperformance parking. Hello po. Hindi muna kami sa loob ng SM. Palamig kami, may aircon daw dyan guys sa SM Baguio. Hot chocolate, mango bene, and a beautiful wife. Patingin ka? Naka na. Napakasimple ng misis ko. Happy ka? Yeah, do. Ganda ko eh. Ganyan yung kakainin nyo, kasi inumin. Tapos ganyan yung view. At napakalamig. Sama nyo pa yung mga bebes. Ayan na, si Tres at si Uno. Uno, feel at home traffic. Traffic pala dito, Baguio. Tapos parking lot. Ang ang hirap pala. Kung pupunta ka ng city, mag-commute na lang. Kesa magdala ka ng sasakyan. Kasi yung number one problema mo is parking. Yung SM laging puno yung parking. Nakachamba lang kami sa may gilid. Nakaisa kami ng parking. Tinulungan kami nung isang parang lokal din dito. Tinuro sa amin. Tapos yun, park na lang kami. Sinabayan namin siya. Mga 5 or 6 balik na kami para makapagpahinga. Bukas tayo. Punta naman tayo ng Atok Benguet. Antok ka na ba, Tris? Mamaya na lang, ha? Ano masasabi mo, love? Sarap ba yan? Tikmin mo. Wow! What's the feeling? Champorado na no rice. Ha? Champorado na walang rice. Sarap. Tamis. Una, sabay ka na sa tropa. Sabay ka na sa tropa. Bye, tropa!